bago po tayong magsimula. Aming Diyos na mayaman sa biyaya at sa patnubay ng banal na Espiritu na siya naghahayag ng mga katotohanan at nagbibigay ng pangunawa. Salamat ngayong araw sapagkat ang bawat isa po ay iyong pinagpala, pinaburan, malakas ang pisikal na pangangatawan, spiritually, pinagpala mo, Panginoon. Kami po ay nandito upang magpuri, magsamba at magbibigay pasasalamat. At ngayong umaga sa pagpapatuloy ng aming panambahan, Panginoon, ipinapanalangin po namin ang iyong salita na kayo po ang magbibigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang magbigay kami ng papuri, pasasalamat, Panginoon, kung gaano po kayo kabuti at kayaman. Panalangin din po namin na kami po ay lumalim pa, mapagtibay pa namin, Panginoon, ang aming pananampalataya. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, maaari na po tayong mupo po. Salamat. So, unang-una sa lahat, salamat sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay malakas at healthy. Amen? So, maraming mga, especially sa ating head pastor, palakpakan natin ating Panginoon. Grabe, almost 2 weeks. So, mahirap magkasakit. Pero mabuti ang Diyos. Nandito po, kasama po natin ang ating senior pastor po. Mas malakas at kasama natin ngayong umaga. Salamat. At ganoon din po sa mga kapatiran natin may karamdaman. Ang kagalingan po ay nanggagaling sa Diyos. Okay? So ngayong umaga po, ang ating pag-uusapan o pag-aaralan ay yung grand plan of salvation. Alam niyo po, mayaman po tayo sa aralin patungkol po sa kaligtasan. Amen? Amen po ba? Kayo po ba tayo po ba ay lumalalim pagdating po sa kaligtasan? Hindi po tayo magsasawa sapagkat kahit 24 oras po tayong mag-aaral, sa tanang buhay natin ay kulang pa rin. Hindi pa rin natin maabot, lubos maunawaan kung gaano kalawak, kayaman ang biyaya ng Panginoon. So tayo po ay nagpapatuloy palagi. Hindi po natin inaalis ang mga aralin. At last Sunday, napakaganda ng ating topic. So Christian living, tayo po ay napalakas, nabigyan tayo ng inspirasyon paano mamuhay. At salamat sa buhay ni Pastora Eileen, nagbigay at naging daluyan ng pagpapala sa atin. Amen? So ngayong umaga, tayo po ay magsimula na sa grand plan of salvation. Ano ba talaga ang plano ng Diyos pagdating sa ating kaligtasan? Ang usaping po ito ay pangmalawakan. Alam niyo po ba, mula Genesis hanggang Revelation, mula umpisa hanggang sa dulo, meron lang naman 4 na event. 4 na event ang storya ng Biblia. Una, creation. Lahat ng bagay, kasama tayo, ginawa ng Diyos. Yun yung unang event. Pangalawa, fall. Pagbagsak ng creation. Nagkasala ang tao. Naging rebellious. Nahiwalay sa Diyos. Yan yung pangalawang event. Pangatlo, redemption. Pagtubos, pagligtas. Pang-apat, restoration. One day, darating yung araw na ang lahat ng creation marirestore mula sa creation na perfect. Because right now, we are living in a broken world.
corrupt. And one day, lahat mula sa langit hanggang sa lupa, mapasa ilalim ni Kristo sa kanyang kapangyarihan. Yan yung storya ng Biblia in a nutshell. Summary. Creation, bumagsak, fall, redemption, pagligtas, and then restoration. Yan yung inaabangan natin. When Christ comes, all things will be united in Him. Magiging perfecto. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Now, the grand plan of salvation, matatagpuan po sa Ephesians chapter 1, verse 3 and 14. Alam niyo po, napakahaba po niyan. Kaya nga ating kapatid, si Charles ay binasa ay talagang mahaba-haba. Actually po, binawasan pa natin yun. 1/4 pa lang yun. So yung text po natin, mula sa chapter 1 verse 3 hanggang 14. Mahaba-haba po yan. Pero ngayong umaga, hindi lahat ng detalye o lahat ng talata ay maipapaliwanag natin ng detalyado. Meron lang po tayong pipiliin na ibigay natin yung lahat ng detalye sapagkat kukulangin po ang ating oras. Pastor, bakit po natin pinag-aaralan itong grand plan of salvation? Unang-una, doxology. Alam niyo po ba yung salitang doxology? Pagbibigay, papuri at pasasalamat. Praising and worshiping, that's doxology. Yan yung Ephesians 1. Pangalawa, to know our identity. Malaman natin yung ating pagkakakilanlan. Sino po ba tayo na anak ng Diyos? Pangatlong, magkaroon ng katiyakan, assurance. Na itong mga bagay po na ito ay gusto nating lumalim. Ayaw po nating manatili lamang kung ano lang meron tayo ngayon sa pag-unawa patungkol sa Diyos. Gusto po nating lumalim at nang lumalim. Amen? Sino po ang gustong lumalim ng lumalim sa Panginoon? What's the implication? Bakit gusto nating lumalim? Para nang sa ganon, lumalim din ng lumalim ang ating pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Amen? You cannot praise and glorify God without knowing Him intimately. So kailangan natin malaman at lumalim. Tingnan po natin Ephesians chapter 1 verse 3, yung unang talata. Blessed be the God. Now, hindi po itong ibig sabihin pagpalain natin ng ating Diyos. Blessed be the God, ibig sabihin, bigyan natin ng papuri, pasasalamat. Yan, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ. Tayo po ay pinagpala kay Kristo. Na what is the reason kung bakit bibigyan natin ng papuri at pasasalamat ang Panginoon? Because of every spiritual blessing. Ikaw po ba at ako ay nakaranas ng mga pagpapala? Spiritually. Tayo po ba ay may pinanghahawakang mga spiritual na pagpapala? That is the reason why we praise God. Because of every spiritual blessing in the heavenly places. Palakpakan natin ating Diyos. Tingnan natin ano-ano po ba ang mga spiritual blessing na yan. Now, there are 3 primary roles of the triune God. Na ang pinag-uusapan po natin dito, triune God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. They are working together, in harmony. Walang kumikilos na mag-isa. Lahat kasama sa plano. Lahat kasama sa paggawa. Lahat kasama sa pag-apply. The triune God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So we should praise the triune God. And we should glorify Him. Why? Because of every spiritual blessing na natanggap natin.
Look at the verse 4 of the passage. Number 1, planned by the Father. Do you think ng ating kaligtasan ay aksidente lamang? Iniisip po ba natin na by chance, by our own determination and free will, na tayo po ay naligtas? Or is it by grace and by plan of the Father? Plinano ng Diyos Ama. Noon pa man, look at this verse. Ephesians chapter 1 verse 4. Even as He chose us, pinili po tayo ng Diyos, in Him. Sino yung Him? Si Kristo, kay Kristo. It was all along the plan of the Father na piliin tayo para kay Kristo, in Christ. Now there is the word election. Some of us were not familiar with the word election. This is a theological. Pero ayaw naman po nating manatili na hindi kayo maging pamilyar sa mga salitang ito. Sapagkat gusto nating lumalim pa. Eleksyon ang tawag dito sa doktrina ng pagpili ng Diyos. Now, I had this sermon way before pa. 2 years ago maybe. Binigyan natin ng diin. Pero ngayon, hindi tayo lahat ng detalye ating ibibigay. He chose us, pinili tayo ng Diyos Ama. It was all along plan ng Lord. Kailan? Before the foundation of the world, bago pa nilikha ang mundo. Bago pa tayo ipinanganak, pinili na po tayo ng Diyos. Tinawag na tayo ng Diyos. That is before the foundation of the world. Actually, 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Lagi kong ipinagpapasalamat sapagkat tayo noon pa man ay pinili na ng Diyos. 2 Timothy verse 1 in verse 1, 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ano nakalagay diyan? Niligtas daw po tayo ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kundi sa sariling at layunin ng Diyos sa kanyang biyaya. Napakayaman ng biyaya ng Panginoon. Tingnan po natin, Ephesians chapter 1 verse 5. That was the first spiritual blessing, election ang pagpili. The second blessing that we can find here is predestination. Another word na hindi tayo pamilyar, pero ayaw naman po nating manatili na hindi tayo pamilyar sa mga salitang ito, sapagkat ito po ay pag-aaral sa Diyos. Pastor, ano po ba ibig sabihin ng predestination? Nandyan sa chapter 5, He predestined us. Yung salitang pre, bago pa man. Napansin nyo, sa verse 4, before the foundation of the world. Here in verse 5, pre, bago pa man. Ano yung bago pa man? Yung destination, yung lokasyon mo, yung posisyon mo kung saan ka dadalhin. That's predestination. Ano nakalagay dyan? He predestined us for adoption. Anong ibig sabihin yan? Tayo ay itinilaga ng Diyos para maging anak niya. Uulitin ko po, tayo ay pinili ng Diyos. In verse 4, in verse 5, itinilaga ng Diyos para maging anak niya. Sa pamamagitan ni Kristo. That is the reason why we believe in Christ. And we are in Christ. Yung lokasyon natin. Kung noong una, hindi pa tayo mananampalataya, in Adam, yung first Adam. Ngayon tayo ay anak na ng Diyos. Ang lokasyon natin, ito yung predestination natin, in Christ. Yan yung location and position natin. Tayo ay predestined na para kay Kristo, para maging anak niya. Amen? Alam niyo po, marami ang nagdududa
Marami ang nagtatanong sa Diyos, bakit may pagpili? Bakit may pagtalaga? Na itong salita na to, ay hindi po ito design na magbigay ng kalituhan at kahirapan. Ito po ay disenyo para magbigay ng papuri sa Diyos na ikaw at ako, simula noon pa man, ay pinili na at tinawag ng Diyos. That is the reason why we have to praise God and to glorify God. Imagine, pinili ka, tinawag ka, ikaw at ako, na hindi man lang tayo karapat-dapat magbigay ng papuri sa Diyos sapagkat ito yung mga iilan sa mga spiritual blessing natin. Amen? Now look at this. According to the purpose of His will. It did not say according to your own self-determination, according to your own free will, but according to the purpose of the will of God. What I mean that, kahit anong mangyari, it's always been the sovereign will of God ang masusunod. Maaring yung iba, hinahayaan niya. Pero kapag may purpose at may layunin ang Diyos, He will transform us so that we can believe. Amen? He will give us the gift of faith. Bibigyan tayo ng pananampalataya. Ipagkakaloob sa atin ng Diyos para tayo ay manampalataya. What an amazing experience na mararanasan ng isang tao. Tayo po ay pinaburan ng Diyos. Pinagpala ng Diyos. In verse 6, yung salitang charito, dito matatagpuan. Now look at this. Romans chapter 8, verse 29. Dito naman po matatagpuan yung salitang predestination. Basahin po natin, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y itinalaga niyang matulad kanino? Kay Kristo sa anak niya. Para siya'y maging panganay sa maraming magkakapatid. It's the same idea na tayo ay itinilaga para maging katulad kay Kristo na anak ng Diyos. Kaya ngayon, kapag tayo ay na kay Kristo, may karapatan tayong sabihin, Abba, Father. Ang Diyos ay ating Ama. Why? Dahil ang posisyon natin, ang lokasyon natin ay na kay Kristo na. That is the reason why the purpose of the predestination is for adoption. Ikaw ay i-adopt. Hindi naman tayo dapat kabilang. Pero napabilang tayo sa mga anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Election and predestination. Yan yung mga spiritual blessing na napakayaman. So again, may eleksyon, may pinili ang Diyos. Ang tanong, itong mga pinili, saan dadalhin? Yan yung predestination. Dadalhin kay Kristo. So may eleksyon to predestine. May pinili ang Diyos para dalhin kay Kristo. Look at this, John chapter 6. Very, very rich theology. All that the Father gives me, sabi ni Jesus po ito, will come to me. Ang lahat ng taong ibinigay sa akin, sino yung mga ibinigay? The same idea sa ating talata sa Ephesians chapter 1, namili ang Diyos. May tinawag ang Diyos, may itinalaga. Apostol John, sabi niya, may ibinigay ang Diyos sa akin. All that the Father gives me will come to me. That is the reason why yung mga taong, you wanna make sure na ikaw ba ay tinawag ng Diyos? Ikaw ba ay pinili ng Diyos? When there is a belief, kapag ikaw ay naniwala sa Diyos, nagnampalataya ng tunay, kapag ikaw ay na-born again, ang tanging nakakaalam lang, ikaw at ang Diyos.
You know that. Alam mo na ikaw ay pinili. Alam mo na ikaw ay tinawag ng Diyos. Alam mo na ikaw ay binorn again ng Diyos. Alam mo yan sa sarili mo. At alam mo rin yan kung hindi. Ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. So there is harmony. Na may pinili ang Diyos para italaga kay Kristo para ideklarang anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Remember, Christ is the mediator, tagapamagitan natin. Another one, verse 44, John, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Ibig sabihin, walang makakalapit sa akin, sabi ni Kristo, walang makakalapit sa akin maliban kung, anong nakalagay? Papalapitin siya ng Ama. It's the same idea na sinasabi ni Apostol Pablo, that we are predestined for adoption in Christ, through Christ. So walang makakalapit kay Kristo, walang manampalataya kay Kristo, liban na lamang kung mismo ang Ama ang magpapalapit sa Kanya, kay Kristo. Another one, verse 65, same chapter, paulit-ulit sinasabi na Apostol Juan, inuulit ko, this is why I told you, ito ang dahilan kung sinasabi ko sa inyo, malibang ipahintulot ng Ama. Malibang ipahintulot ng Ama. Planned by the Father. Initiated by the Father. The grand plan of salvation. It was all along, from the very beginning, before the foundation of the world, may ibinigay ang Ama kay Kristo sa anak. Ano yung ibinigay na yan? Ito ay familiar sa atin. Do you know that ikaw at ako, the body of Christ, the church, I'm not talking about yung building na church, but yung katawan ni Kristo. Do you know that ikaw at ako ay kabilang sa tinatawag na the bride of Christ? The bride of Christ. At si Kristo ang bridegroom. Now, it's very unlikely and strange sa pananaw ng tao. Bakit si Kristo ang husband? At bakit yung mananampalataya, yung mga believers, ay yung asawa? And to be presented, ipepresent kay Kristo, holy and blameless. Katulad ng isang asawang babae na ipipresenta sa lalaki, malinis, maganda ang damit, walang dungis, ang ikakasal na babae. And do you know that we as a church believers, there is a sanctification ongoing na pagpapalinis. Now, I'm not talking about the position and location, yung behavior natin, yung araw-araw lumalago, at lalong nagiging holy and blameless. Pinipreserve tayo dahil we are the bride of Christ. And one day, completely, ipepresent tayo. It makes sense in verse 4 na tayo ay pinili ng Diyos kay Kristo before the foundation of the world to present and to be holy and blameless. Ano po ibig sabihin yan? Holy and blameless. Na ang posisyon natin kapag humarap tayo sa Diyos, tayo ay holy and blameless, hindi dahil tayo ay banal at walang dungi sa ating sarili, kundi si Kristo mismo, na tayo ay na kay Kristo. Kaya tayo ay naging holy and blameless, and we are justified, diniklara tayong matuwid at pinatawad na ng Diyos. Amen? Napakayaman. Napakayaman ng mayamang biyaya ng Diyos at mga katotohanan. Another one, John chapter 17, sabi ng Diyos, sabi ng salita niya, sabi ni Kristo, napakagandang talata, ipinakilala kita sa mga taong pinili mo mula din sa mga tao. May pinili, ipinakilala kita, Diyos Ama, sa mga tao, mula sa mga tao, mga pinili mo,
sa mundo at ibinigay sa akin. Sila ay, ano po nakalagay dyan? Sila ay sa iyo at ibinigay mo sa akin. At sinunod nila ang iyong salita. Bagamat nauunawaan ko, mahirap ang mga doktrinang ito. Mahirap tanggapin sa iba at sa karamihan. Pero hindi tayo tinawag at hindi ito isinulat para questionin ang Diyos at magkaroon ng alinlangan bagkus magbigay ng papuri sapagkat napabilang tayo sa tinawag ng Diyos. Yan yung purpose ni Apostol Pablo sa Ephesians 1. Doxology, magbigay ng papuri sapagkat we are chosen, we are predestined, and we are adopted. Tayo ay anak na ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ating Lord. What an amazing spiritual blessing. Next. So here's the reason why. Lahat ng binanggit natin, nasa verse 4 and 5 pa lang. Ito yung mga dahilan. To the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the beloved. The word charito. Ito yun. Pinaburan tayo at pinagpala in verse 6. The other word charito can be found in Luke, in the book of Luke. Now, here is the reason why we praise the glorious of grace. Because He has blessed us. Number 2, accomplished by the Son. Ano yung inaccomplish ng anak? Yung plano ng Diyos. Na hindi ibig sabihin hindi kabilang ang anak at ang Espiritu sa plano. In the grand scheme, sa malakihan, of course kasama, they are working together. But the primary role, the Father chose us, predestined us, adopted us. Ito naman po ang ginawa ng anak. He accomplished it. Ano yung inaccomplish niya? Yung plano ng Diyos. In verse 7, in Him, sino yung Him? Si Kristo. In Him we have redemption. Now interesting, ano ba yung salitang redemption? Sa Tagalog, pagtubos. The word redemption in the biblical context, ibig sabihin po yan, release, pagpapalaya mula sa pagkaalipin. Ano yung pagkaalipin na yon? Alipin sa kasalanan. At dahil tayo noon ay alipin sa kasalanan, alipin din sa kamatayan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero pinalaya na tayo dyan. Amen? Sabi dyan, in Him, kay Kristo, we have redemption. Tayo po ay tinubos ng Lord. Tinubos mula saan? Sa kamatayan at sa kasalanan. Sa pamamagitan ng ano? Through His blood. Sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. That's what He did. He accomplished. Anong ibig sabihin yan? Forgiveness, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen? Amazing. Ang Ama ang nagplano o nag-initiate, pinadala ang anak para gawin ang plano. We have forgiveness. You and I, we are forgiven. Tayo po ay pinatawad na. Palakpakan natin si Lord. Amazing. That's the work of the Son. Redemption on the cross. Now we have the idea now. Amen? Meron na tayong idea. Okay, yung ating kaligtasan. Father. And then there is the Son. Grand plan of salvation. So our praise, yung pagpupuri natin hindi lang sa kay Kristo but the Father also and the Spirit. Lagi po natin nasa isip yon.
the triune God na kumikilos sa ating kaligtasan. Now, next verse, Ephesians chapter 1. Actually, in Hebrews 9 chapter 22, sabi dyan, walang kapatawaran kung walang pagbuhos ng dugo ni Kristo. Matthew 26:28. Ito ang dugo ni Kristo na ibinuhos, nagpapatibay ng bagong kasunduan. The blood of Christ. Bagong tipan. So si Kristo ang gumawa, pinadala, at gumawa ng plano para ikaw ako ay tubusin. Amen? Now in verse 8 and 9, mabilis lang. Which He lavished upon us, ipinagkaloob sa atin. In all, anong ipinagkaloob po? Karunungan, wisdom and insight, making known to us the mystery of His will. Ano yung lihim na kalooban ng Diyos na pinagkalooban daw tayo ng karunungan at pagkaunawa para maintindihan yung lihim, yung mystery of His will. Ephesians chapter 3 verse 6 nakalagay, this mystery, itong lihim na ito, the Gentiles, sino yung Gentiles? Ikaw at ako, yung mga lahi na hindi Hudyo. Remember, yung iniisip ng mga Jewish people ay sila lang yung pinagpala ng Diyos. Sila lang yung kabilang sa kasunduan. Sila lang yung pinagpala at pinili ng Diyos. Pero ito yung mystery. That the Gentiles are fellow heirs, kabilang sa mga tagapagmana. Amazing. You and I were blessed and highly favored. Akala natin, sila lang. Pero tayo ay nakabilang sa mga anak ng Diyos. Hindi lang mga Hudyo, kundi tayo. At alam niyo po ba ang sabi ni Apostol Pablo? Ang tunay na anak ay yung may pananampalataya. Hindi yung nasa dugo. Kung sino yung may pananampalataya, siya yung kabilang sa anak ng Diyos. So that's the mystery of His will, revelation of the wisdom. Ipinahayag ito ng Diyos kay Apostol Pablo at isinulat naman ni Apostol Pablo at ipinangaral para sa atin para malaman natin na ito yung kalooban ng Diyos, na tayo ay kabilang sa tagapagmana. Tagapagmana ng ano? Ultimately, the inheritance of the salvation, the spiritual blessings. Amen? Sabi dyan, members of the same body. Hindi lang Hudyo, kundi Gentiles. So ngayon, wala nang Hudyo, wala nang Gentiles, we are one in the body of Christ. Every tribe, every nation, wala nang pagkakaiba-iba. Iisa na lang tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen? And partakers of the promise. Ito yung sinasabi ko. Pangako ng Diyos, kabilang tayo niyan. Amen? Verse 10. As a plan, plano ng Diyos, for the fullness of time to unite all things in Christ, things in heaven, at ganun din po sa lupa. So one day, lahat yan, mayu-unite in perfection sa ilalim ni Kristo. That's why in Revelation, we have new heaven and new earth to unite all things. Yung creation dito sa lupa kung saan nagkaroon ng corruption at nasira ay unti-unting i-restore ng Panginoon. Isn't it amazing na meron tayong ganyang blessed hope? Yung one day will be with Christ. All of us, the believers, and all creation and all things will be united. Mapabilang lahat ng bagay at mapailalim kay Kristo. We're already in verse 10. Some of you are amazingly shocked and don't know what I'm talking about
But I'm praying the Holy Spirit will give you the revelation. I know this is hard, and some of you, and some of us, some people, bored na bored sa mga ganitong pananalita at aral sapagkat hindi nakaka-relate. That is not the problem of the Word of God. That is the problem of the people. Hindi problema ng Diyos yan kung bakit tayo bored sa mga ganito. Problema natin yan. Why? Because we are not immersed. We are not praying, Lord, why is it na kami wala kaming panlasa sa mga salita, sa mga doktrina, sa mga aral? Don't you question and ask yourselves, Lord, bakit ako ganito? We are praying pagkalooban nawa tayo ng karunungan pa ng Diyos. Hindi sinasabing perpektong karunungan. But karunungan, alang-alang lamang sa ating pamumuhay. Enough for us to give and to glorify our God, the triune God. Verse 11, in Him, kay Kristo, we have obtained inheritance, mga mana, spiritual blessing. Having been predestined according saan daw po? Ayon sa layunin ng Panginoon, who works all things according to the counsel of His will. Lahat ng bagay ay hindi aksidente. Pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ngayon, naririnig natin. Kung meron man sa ating hindi pa na born again, tinatawag ng Diyos, naririnig ang mga salitang ito. Tayo po ay pinagkalooban ng faith and repentance para tayo ay maniwala at ma-justified. Remember, sino man ang pinili ng Diyos ay kanyang tinawag, itinalaga, at pinaging matuwid. Pinatawad, diniklarang matuwid dahil kay Kristo, one day will be glorified. All things work together, walang aksidente. Kung nandito po kayo ngayon, may plano lagi ang Panginoon sa atin. So that si Apostol Pablo nagsasalita, kami mga Jewish Christians, hindi kayo muna ang kausap ko, Interestingly, si Pablo ay Jewish at the same time, a Gentile citizen, Roman citizen. Dual. But sabi niya, kami noon, we are the first hope kay Kristo. In Christ, maybe to the praise of His glory. But what's amazing, sinabi ko kanina, na tayo ay fellow heirs, kabilang sa tagapagmana, kung noon ay mga Hudyo lang. Sabi niya in verse 13, nakalagay po dyan. Pakita natin verse 13. In Him you also, sino yung you? Kanina we as Jewish. Now He's talking, you Gentiles, and you also. When you heard the word of the truth, nung napakinggan nyo ang mga katotohanan. And interestingly, who is the truth? I am the way and the truth. Sino yon? Si Kristo. Nung narinig nyo si Kristo, when you heard the word of the truth, yung magandang balita, the gospel of your salvation, you believe in Him. Naniwala kayo sa Kanya. So kanina, sabi na Apostol Pablo, we are the first hope. Totoo naman po talaga. Sila yung first chosen, di ba? Hindi kabilang ang mga Gentiles, but now, the mystery of His will, yung lihim na kalooban ng Panginoon, kabilang pala ang Gentiles. You also, kausap niya Gentiles, you also, tayo, kabilang tayo, when you heard the word of truth. Now, pointing to my point number 3, planned by the Father, accomplished by the Son. Thirdly, applied by the Spirit. Ano po ang ibig sabihin yan? Palakpakan natin, Lord. Applied by the Spirit. Sabi dyan, sealed, tinatakan, selyado.
sealed with the promise of the Holy Spirit. Ang Diyos ang nagplano, ang anak ang tumupad sa plano, at yung banal na Espiritu ang nag-apply at nagselyo. Isn't it amazing? The praise to the glorious grace of God, the triune God. This is why the Father and the Son working together all the time. In Him, you also. You and I, we are Gentiles. Kabilang naman pala tayo sa makareceive ng mga pangako ng Panginoon. Amen? We are already in the last verse. O, bilis lang ba? Yung iba na ba, inaantok na? Uwing-uwi na ba? Uwing-uwi na? Hindi nyo ba inaasam? Sige pa? Sige pa? Napakayaman ng salita ng Diyos. Next verse. Assurance of salvation. Now, kakasabi lang natin sa verse 13. Selyado ng banal na Espiritu. Verse 14, He is the guarantee. Sino yung guarantee? The Holy Spirit. He is the guarantee of our inheritance. Yung yaman natin. Until we acquire possession of it to the praise of His glory. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Until we acquire. Hindi pa ba natin na-acquire? We already have the down payment. We already have the spiritual blessings in heavenly places. Yung sinasabing until we acquire, when the Christ comes, kapag bumalik na si Kristo, the day of our redemption, the completeness, yung lubusan. Of course, now, nandito pa tayo. But until we acquire, when Christ comes, lahat ng bagay mayu-unite. Mapapalitan ang ating katawan. We will be glorified. Amen? Sa Book of Corinthians, check natin. 2 Corinto 1:21 hanggang 22. Tingnan niyo mga kapatid, napaka-gandang talata. Ang Diyos ang nagpapatibay sa atin. Sino ang nagpapatibay sa atin? Ang Diyos. At sa ating pakikipag-isa kay Kristo. We mentioned this already. Tayo ay pinili at itinalaga kay Kristo. At sa ating pakikipag-isa kay Kristo, united, pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. So it's not all about salvation. Pinili rin po tayong maglingkod. Tayo po ba ay naglilingkod sa Panginoon? In any form, by all means, tayo po ba ay naglilingkod sa Panginoon? Kasi hindi po maaaring tinawag ka, niligtas ka para hindi ka maglingkod. Yan ay bahagi ng kaligtasan. Tayo po ay pinili para maglingkod sa Diyos. Magbigay ng papuri. May mga Kristiyano nagsasabi, okay na ako, maligtas. Hindi ko kailangan maglingkod sa Diyos. Manood na lang ako online. Sumamba lang ako Sunday. That's it. Punta ako, uwi ako. Meron po ba yan dito? Meron po ba yan dito? Meron po ba dyan dito? Meron po ba dyan? Wala. Wala. Lahat naglilingkod. By all means, sa anumang paraan. Sa trabaho. Make sure na naglilingkod po talaga kayo sa trabaho. When you do the right thing sa work, naglilingkod ka sa Diyos. Because the people will see you, nakikita ng mga tao. Tama? Kung ikaw ay nagnanakaw sa trabaho at kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano, do you think mapupurihan ang Panginoon? Kung ikaw ay nagdadaya sa attendance sa trabaho, sa eskwelahan, nangungopya, mga estudyante, do you think nabibigyan ng papuri ang Panginoon?
Nakakapaglingkod po ba tayo sa ganong paraan? Kapag nahuli ka, anong sasabihin? Ay, yan ba ang Kristiyano? Yung mga pastor sa pananaw ng karamihan, yung mga hindi mananampalataya, masama ang tingin nila sa mga pastor. Bakit? Bakit masama ang tingin nila? Pera-pera lang naman yan. Ba't di kayo magtrabaho? Nag-aantay lang kayo ng donasyon sa church. Hindi nila alam ang pastor mismo sa bulsa manggagaling sa kanya. Naghihirap, wala namang sahod, wala namang suporta. Now, maari ang iba nakakatanggap ng malalaking donasyon. Tama? Makikita mo, ang gaganda ng mga church, may mga sakyan. Pero may mga pastor kawawa. At generally, ang tingin nila, lahat ng pastor magnanakaw at nagtitake advantage. Tama? Mga tamad, hindi nagtatrabaho. Walang mga pinag-aralan. Kaya naman sila nagpastor dahil wala naman silang trabaho, wala silang pinag-aralan. Malayo sa katotohanan. Hindi nila alam. But of course, that's the unbelievers. Pero kapag ikaw ay nasa Kristiyano ka, mamahalin mo ba ang iyong pastor? Igagalang mo ba ang iyong pastor? Nagtiyaga, naghirap sa mahabang panahon? Nire-respeto po ba natin? Na hindi naman natin sinasabing all the time, sumasablay po tayo. Minsan hindi natin alam na disrespect na natin. Amen? But what I'm saying is that tayo po ay naglilingkod sa Panginoon sa kahit anong paraan, by all means. Amen? Verse 22, tinatakan niya tayo, selyado, bilang tanda na tayo ay nasa Kanya na. Kung ikaw ay selyado, mawawala pa ba? Ang sabi ng iba, pwede mo naman tanggalin ang selyo. Iyan ay pananaw ng tao. Pero in a biblical perspective, pag sinabing sinelyuhan ka na, wala nang makakatanggal niyan sapagkat na kay Kristo ka na. Amen? Yan yung posisyon mo. Hindi tayo in and out. Tayo po ay nataka na. Natataka na tayo ng Diyos. Amen? Amazing. Okay, next. So in a nutshell, in summary, God the Father chose and predestined us. Pinili tayo at itinalaga. God the Son redeemed us. Tinubos tayo. And God the Spirit, the Holy Spirit, sealed us. In-apply. So plano ng Ama, tinupad ng Anak, in-apply ng banal na Espiritu. Palakpakan natin ang Diyos. Now, our goal for today is not to give you all the details. Kulang ang isang oras. Every topic worth of it, more than 1 hour. But today, at least, the Holy Spirit give us the wisdom and the knowledge to understand fundamentally, to give praise to His glorious grace. Amen? What is our response? Life application. Know your identity. Sino ka ba? Sino ba ako? Base sa ating talatang binasa, tayo ay pinili, itinalaga at sinelyuhan na ikaw ay anak ng Diyos. Know your identity. Why, Pastor? Sapagkat pag alam mo ang iyong pagkakilanlan kung sino ka, ginagawa mo ang mga bagay kung ano ka. Kung anak ka ng Diyos, gumagawa ka ng mga bagay na katulad ng anak ng Diyos. Sumunod sa Ama, maglingkod, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Know your identity. What is your identity? Ano po ang inyong pagkakilanlan? Ikaw ba ay iniisip mo ba na hindi ka pa anak ng Diyos?
Know your identity. You are a child of God. Amen? Palapakan natin si Lord. We are part of His children. Okay, next. Rest in God's glorious grace. Yan po yung kagandahan na tayo ay nasa biyaya na. May kapahingahan. Wala tayong pag-aalinlangan, wala tayo yung aligagaka, kung tama ang iyong ginagawa, or kung ligtas ka o hindi, but rest in God's glorious grace. Tayo ay pinalaya na. Tayo ay anak na ng Diyos. Amen? Next, lastly, be assured of your salvation. Tiyak po ang ating kaligtasan. Sino ba naman ang hindi makakatiyak? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu ang nagbigay sa atin, ang nagkilos sa atin, at nag-apply sa atin ng kaligtasan. May makakaagaw pa ba sa atin? Who can be against us? We are the elect of God and the children of God. Tayo po ay tumayo. What is our big idea? Our big idea, Father planned the salvation, the Son accomplished it, and the Spirit applies it. Palapakan natin ang ating Diyos. Let's pray. Father God, and the Son, and the Holy Spirit, you deserve all the glory, the praise to the glorious grace. You deserve to be worshipped because of what you have done in the past, what you are doing in the present, and what you are going to do in the future. Mula simula pa man, Panginoon, hanggang ngayon at sa darating na panahon, ang lahat ng bagay ay nakatakda na, Panginoon. Salamat sapagkat binigyan niyo po kami ng karunungan upang maunawaan lalo. Nang sa ganun, makapagsamba kami at makapagpuri na mas malalim pa, Panginoon. Salamat because we are growing in grace. Salamat po sa mga katotohanan ito. Nawa, ang bawat isa po sa amin hanggang sa pag-uwi ay ninanamnam ang yaman ng mga araling ito, Panginoon. Thank you. Thank you, Lord. Salamat. Kami po ay inyong pinagpala, kami po ay inyong pinaburan, at kami po ay inyong itinakda, at lahat ng pagpapalang spiritual ay nasa amin na, Panginoon. Salamat. Tunay na we are charito. We are blessed and highly favored. Maraming salamat. At sa patnubay ng banal na Espiritu, salamat sa pagbigay sa amin ng pangunawa at revelasyon. Salamat sa inyong pagkilos. Makapangyarihang banal na Espiritu na kumikilos sa bawat isa. Makapangyarihan. Thank you. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat, mataas na pagpupuri at kaluwalhatian sa iyo lamang, Lord. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po magsabi ng Amen.